At dito nga ay meron tayong gagawin na 18 HP air-cooled diesel engine na low speed. Yung issue daw ng may-ari nito, hindi daw ganun kaganda yung andar, meron daw tumatagas na oil dito sa may cylinder head, at mabigat daw yung tunog ng andar ng makina. Para masolve natin yung problema ng makinang ito, kailangan nating isa-isahin na i-check yung sinasabing issue ng may-ari dito sa makina niya. Para sa andar ng makina, i-check natin yung fuel pump, fuel line, fuel injector, at yung connecting rod bearing. Para naman sa tumatagas na oil sa cylinder head, kailangan nating i-check yung mga gasket nito, yung stud bolt, at yung mga nut, kung okay pa ba yung clamping at yung mga thread nito. Nung pag-check ko nga ng piston nito, ito yung status niya. Kung ako yung masusunod, palitin na yung piston na to. Prevention is better than cured. Mas mura yung piston kaysa sa liner. Kalaunan lalakas at lalakas yung knocking nito hanggang sa masira na niya yung liner. Pagkatapos ko na may check lahat, yung findings na nakita ko dito ay may tama yung piston at yung connecting rod bearing. Kaya nagpolish tayo dito ng crankshaft. At hindi na nga pala bumili ng bagong piston dito yung may-ari dahil meron pa siyang piston na stock doon sa bahay nila, at nung chinek ko yung clearance nito sa liner ay goods na goods pa at walang knocking. Binilhan na lang to ng bagong connecting rod bearing dahil yung dati niyang connecting rod bearing ay napitpit na at hindi na pwedeng ibalik. At dito nga ay hinihigpitan ko yung bolt ng connecting rod bearing ng 42 Newton meter. Yung initial tightening ko ay 28 Newton meter at yung final tightening ko ay 42 Newton meter. Pagkatapos ko nga na mahigpitan yung bolt dito sa connecting rod, ikakabit ko na dito yung mga pyesa sa loob, yung balancer, yung camshaft at yung tappet or cam follower. Kung mapapansin nyo, pagkatapos ko ikabit yung balancer, iniikot ko siya muna. Pagkabit ng camshaft, iniikot ko rin siya para lang masiguro na walang sumasabit at tama yung timing. Pagkatapos natin na masiguro na lahat na tama na yung nakakapit sa loob, pwede na natin tong takpan ng engine cover. At dito sa pagkabit ng bolt sa engine cover, napakabilis nito ma-lost thread, kaya kailangan mag-ingat sa paghihigpit nito. Yung maximum ko na higpit dito ay 28 Newton meter. Yung minimum ko ay 25. Pag hindi umabot ng 25 Newton meter yung clamping ng bolt, nag-oversize na ako. Kasi pag kulang sa higpit yung mga bolt dito, yun din yung magkukos ng pagtagas ng oil. Pagkatapos ng engine cover, kabitan natin to yung fuel pump. Dito sa paghihigpit ng fuel pump, di na rin ako gumagamit ng torque wrench. Pinapakiramdaman ko na lang. Wala kasi akong maliit na torque wrench. Pagkatapos nito, headwork tayo. Kabit natin yung lock, o-ring, at yung copper gasket. Then, cylinder head. At yung diskarte ko dito sa pagkakabit ng nut sa cylinder head, nilalagyan ko ng oil for lubrication. Dahil yung goal ko dito ay clamping yung mabasa ng torque wrench at hindi resistant. At yung gamit ko na Newton meter dito sa paghihigpit, dahil nga 18 HP to, pwede kong isagad ng 90 Newton meter. Pero yung 84 Newton meter ay okay na rin. Minimum of 70 Newton meter yung gamit ko dito. Pag hindi na umabot ng 70 Newton meter, alanganin na yon. Pagkatapos natin mahigpitan ng sakto at makuha na yung tamang clearance ng bulb, pwede na natin itong subukan kung okay na ba yung makinang ginagawa natin.